Good morning guys, tara samahan niyo ako ngayong araw na to kasi pinapapunta ako ng agency. Kukuha ako ng referral doon at magpapamedical na ako. Ngayon napaisip pa rin ako, totoo ba to o hindi? Kasi nga kinalimutan ko na talaga yung pag-a-apply sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Japan. Kasi nga sa sobrang higpit ng Japan, maka-apply doon dahil nga madami akong tato. Talaga pag si Lord na gumawa ng paraan, magugulat ka na lang. Thankful pa rin ako kasi kahit marami akong tato, may mga employer pa rin na tumatanggap sa akin. Kaya sa mga applicant na may tato, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron at meron pa rin talagang tumatanggap sa atin. Skill ko nga palang in-applyan na stillman. Stillman kasi yun yung nakalagay sa resume ko at meron din akong experience doon. Maling salita, construction worker. Kasi sa construction worker, pwede doon ang may tato. Naisip kayo, bakit construction yung na-applyan ko? Sa panahon ba ngayon namimili ka pa ng trabaho? Kailangan mag-inarte ngayon. Lahat ng trabaho papasukin mo para sa pamilya mo. Mang madaling trabaho talaga. Lahat naman mahirap. Isip mo na nahihirapan ka ngayon. Paano na lang kaya yung mga taong walang trabaho pero kumakayod pa rin para may pagkain sila araw-araw? Tara, samahan nyo ako papuntang agency. Ngayon nakalabas na ako ng bahay tapos na ako magbihis. Pupuntahan ko naman yung kaibigan ko. Siya kasi yung aarkilahin ko papuntang agency. Meanwhile, Fast forward tayo guys. After 1 hour and 11 minutes, andito na ako sa agency namin. Nakita pa naman akong airplane. Sana sa sunod ako na naman sasakay dyan, papuntang Japan. Kung ang kumuha ng referral, nagbiyahe na agad kami papuntang clinic. Napadaan nga kami dito sa may likod ng NAIA Terminal. Ayun napasilip kami dito. Nakakatuwa naman. Sana makasakay din ako dyan, papuntang Japan. Manalig lang tayo sa taas, lahat niyan ibibigay niya sa atin. Medyo malayo-layo nga yung clinic na pupuntahan namin. Nasa mga 30 minutes din yung biyahe papunta dun. Bago nga yung mga mata ko dito, nakakita ng matataas na building. Kasi sa Santa Rosa, wala kasing matataas na building eh. Na lang hindi ko pinauwi yung kaibigan ko kasi hindi ko alam yung pasikot-sikot dito. meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, 1 eternity later. eventually, 30 minutes, andito na ako sa clinic. Yun pala, hindi lang pala ito yung clinic na pupuntahan ko. Tatlo pala sila. Forward tayo, hindi ko na pinakita sa inyo yung ibang clinic. At ngayon nakauwi na ako sa bahay. Hindi din para biro yung magpa-medical. Halos buong araw din talaga igugugol mo doon. Kala ko simple lang yung pagpa-medical papuntang ibang bansa. Hindi din pala. Din palang pagdaan ng test sa medical. Akala ko basic na basic lang. Good ka pala, kailangan mo palang magpa-ultrasound. Yun pala yung hindi ko naranasan na magpa-ultrasound. Kasi dyan na yung voice over ko kung marami kayong naririnig dyan. Malaki lang talaga ang boses ng mga kapitbahay ko dito. Sabi nga ni Commander, wala pa daw ako sa kalingkingan ng pagod para maging isang OFW. Alam ko sa sarili ko na marami pa akong pagdadaan ng pagsubok. Alam kong hindi lang to. Alam ko at marami pang mabibigat na tatahakin ko. Hit ko na lang kayo ulit sa Japan journey ko. Hasula uy!